Good morning everyone, welcome back to our channel. For today's video, samahan nyo kami, no? Install natin ang TOWA 920 series wireless conference system. Ang client natin guys ay isa sa mga pinakamalaking car manufacturer sa buong mundo, no? Isa siyang Japanese brand manufacturer. Yan guys, no, naka-set up na yung mga devices natin. Mapapansin nyo sa boardroom, at yan ang ating IR transceivers. Yan guys, no, first check muna natin ang ating battery health. Check natin yung mga voltage isa-isa at check din natin, no, after charging kung nagkarga siya, no. And so natapos na tayo sa battery check. Ngayon naman magbabaklas muna tayo ng ating mga cables and connectors, kasi dadalhin natin tong equipment truck na to dito sa may likod ng bakanting nila, no, office, para ma-blower natin, hindi tayo makadumi dito sa conference room nila. Baka magalit sa atin yung client natin, dala natin yung mga basahan. Ito nga pala guys, yung existing audio system nila, no? Mixer, EQ, tsaka yung amplifier dun sa baba. So ito na yun, start na tayo ng cleaning. Nandiyan na yung mga pinagpipitagan natin mga technicians. Okay, so blower, and then punas ng mga kailangan, mga madudumi. And then yan, so as usual, test muna natin ng road impedance, no? Yung mga tester natin, check natin yan kung tama ba yung expected load impedance natin. Yung pag-check niyan, nasa isa kong video. So kung may tanong kayo, panoorin nyo lang yun. So ang purpose kasi natin is to achieve yung load impedance is equal to line impedance, no? So para ma-achieve natin ang maximum power transfer, walang sayang. Okay, ma-check din natin kung may mga shorts or open circuits. Ito guys, ang ating battery charger. Test natin yan, no? Test natin yan, 8 slots yan. So charge lang yung battery dyan. Kung mapapansin yung LED indicator, nakapula pa. So parang pare-pares lang naman yan sa ibang mga charger. Pag red, siyempre lobat pa. Pag green yan, green na. So full charge na siya, no? So balik na natin yung mga battery sa mga units. Tapos start na tayo. Pagtas niyan, start na tayo mag-tuning yan guys, no? Ang gamit pala natin is either RTA o spectrogram. Pero ako mas preferred ko ang spectrogram, no? Para mayroong yung retention niya kasi mas matagal. Yung RTA kasi is at an instant of time lang, no? So pagka medyo mabagal yung mata mo, hindi mo siya makikita. So yun, upon testing, makikita nyo may 250 Hz and 1 kHz tayo na feedback. Ayun, no, yung namumula-mula na yun. So verify natin kung 1K ba yan nag-feedback. So tataas lang muna natin, pa-feedbackin natin yan. Yan, nag-feedback na siya. So baba mo yung 1K. Pag nawala, yun, verified na 1K nga ang ating problematic frequency. Disable na natin yan, huwag mo nang patagalin yan, no? Balik ng konti, check natin yan, 250 Hz kung papansin nyo, nakababa na. Sige, Mike. Everyone, welcome to our session for today. I would like to recognize the presence of the following persons: Mr. Lee Marceloso, Robert Disberto, and Mr. Anderson O'Gill. For today's session, we will be appointing one of our board of directors to be the Vice President of the Republic of the Philippines. So, therefore, by the power vested upon me by the President of the Republic of the Philippines, I hereby appoint Mr. Lee Marceloso to be the
Vice President of the Republic. Shoutout nga pala sa ating subscriber, ating dating estudyante si Rexel Dasilio. Shoutout sa'yo, bata.